That's Aling Maliit. Kiss mo daw si Jana. Kiss mo. Wow, ang dami naman. Ako isa lang. Konnichiwa, Jana des. Welcome to another episode of my Japan Diaries. Today is March 31, 2024, Sunday, at ito na nga yung part 2 ng ating last vlog. After nga naming mag-photoshoot, dumiretso na kami dito sa PVJ or Pinoy Vloggers in Japan first year anniversary. Opo, meron po ditong community ng mga Pinoy vloggers dito sa Japan. At very thankful kami kasi isa nga kami sa mga naka-attend dito kasi sobrang daming mga Pinoy at mga bago kong mga nakilala na mga dati ko lang nakikita sa social media. Dito pala to ginanap sa Mizumoto Park sa pangunguna syempre ni Sir JP in Japan. Siya lagi ang punong abala sa mga events ng mga vloggers at kung ano-ano pa. Kaya nga sa kanya ko din unang pinakita yung bit-bit kong tinapay kasi mamimigay tayo ng pan-diaries for today's video. Dati pa kasi yan sila nagre-request na bigyan ko nga daw sila ng tinapay at ngayon ko nga lang natupad. Kaso hindi ko lahat nabigyan kasi konti nga lang yung dala ko at biglaan kaya itong mga nabungad ko lang ang nabigyan ko. Nadatnan nga namin sila, kumakain na, yung iba nga tapos na kasi nag-start na talaga yung program. Mga 2:30 na yata kami dumating nito. Nandito nga din si Archie Sensei, isa siya sa mga nagturo sa amin ng Nihongo noon sa Pilipinas. At nandito din si Kuya Argel, siya naman ay welder dito sa Japan. Syempre nagva-vlog yan sila lahat. At tuwang-tuwa ako kasi sakto-sakto na mabigay sa akin ng raffle ticket. Thank you so much po sa lahat ng mga sponsors ng event na ito. At kung nakikita nyo, kalat-kalat na kami dito kasi meron ng mga kanya-kanyang agenda. Buti na lang si Resty nabigyan ko ng tinapay kasi parang gutom na siya niyan. Nandito din si Mang Koki at kung naaalala nyo, siya yung nakalaban ko dun sa free ticket pauwi ng Pinas pero siya yung nanalo. At syempre, nandito din si Joy in Japan na graduate na sa kanyang schooling ng Nihongo. Congratulations! Gulat nga ako dito kay Resty na kasi true pala. Si Resty pala ay kababayan. Same Quezon Province kami. Taga-Lokban siya, ako naman taga-Candelaria. Maya-maya nga nagsimula na ang raffle. Actually, hindi ko masyadong alam yung mga mapapanalunan pero syempre naghulog tayo ng raffle ticket kasi umattend din naman tayo. Ang saya lang ng vibe kasi kahit nandito kami sa Japan, very Pinoy na Pinoy yung pa-event for today. Nagulat nga ako kasi nanalo ako sa raffle, tinawag ako bigla at ang napanalunan ko ay jacket from Personalized Print Shop Japan. Halos lahat nga sila ay meron ng ganitong t-shirt at nakakatuwat kasi meron na din ako. Thank you so much po. Parang sakto naman siya sa akin kasi mahilig ako sa loose fit. Syempre, nandito din si Aling Maliit ng RK9. First time ko nga siyang makita at napaka-cute. Katulad siya nung ate Jelly ko nung bata pa, napakalusog. Parang gusto ko na din tuloy ng baby. Char! Nakakatuwa't Pinoy na Pinoy ang ugali ni Aling Maliit. Mananakaw siya kasi napakabait sa lahat. O, diba? Pwede na ba? Bagay na ba sa amin ni King Kong? Tsaka kagaling magtagalog ni Aling Maliit. Buti na hindi na kami nahirapan mag-Nihongo. Syempre, nandito din si Runa, also known as Maris. Kamukha niya si Maris. Siya yung nagme-makeup sa akin dun sa mga recent aking photoshoot. Napakagaling mag-makeup kaya kontakin nyo lang siya kapag kailangan nyo ng makeup artist na Pinoy dito sa Japan. Thank you so much din kay Kuya Frank in Japan na nagbigay din ng gift, engagement gift niya daw to sa amin. Tigisa nga kami ni King Kong nitong winter socks. Gamit na gamit to sa Japan. At nandito din ang JRF or JRFU Mart kasi namigay din sila ng mga merch. Thank you so much po sa pagpunta nyo dito at nag-abala po kayo para sa amin. Thank you so much po. Noong mga nakaraan ay kasama ko nga si King Kong kaya halos lahat ay kilala na din niya. Hello Ate Rose ng RK9 Japan Journey. Meron ding ibang mga Japanese friends na pumunta dito na nakihalubilo sa ating mga Pinoy na nakakatuwa. Ito naman si Aling Maliit nung nakita si Jimo ay nagpa-photoshoot. O diba? Napakagaling na bata. Napaka-talented. Tingnan niyo naman ang mga post. O, Kikay. Nakakatuwa talaga ang baby girl. Sobrang lawak nga ng lugar dito at may kanya-kanya talagang agenda. Ito si King Kong pagtingin ko ba tuwang-tuwa kahit nakaupo lang dun sa gilid. Enjoy na enjoy siya dahil dito kay Kuya Dennis. Siya yung asawa ni Ate Camille. At tingnan mo naman, tuwang-tuwa talaga ang mukha, nagniningning. Magkahawig nga sila, no? Dito naman sa may table ay nagkandak naman ng interview ang Buds Production about sa mga OFW sa buhay nila dito sa Japan at sa mga kung ano-anong mga experience pa. Maya-maya habang nagpapahinga nga ako dito sa gilid, nagkaroon ng competition, dance competition. Ang mananalo yata ay magkakaroon ng isang lapad, dalawang lapad. Isang lapad ay 3,600 pesos. Kaya naman, tinanong to si HK. Kinarir niya talaga yung pagsasayaw. Shoutout po sa'yo, HK. Tingnan nyo. Pati ito, si Bikoys. Buti na lang open area to at pwedeng mag-ingay kahit papano hindi nakakaabala sa iba kasi sobrang lawak talaga ng place na to. Sobrang lawak para sa mga kaldag ni HK.
Syempre, hindi naman papatalo si Becky Moms. Nagpakitang gilas din ang kanyang mga kaldag dito. Eto ang si Becky Moms isa na sa mga matagal nang namumuhay dito sa Japan at madami ng experience at pinagdaanan. Kita nyo naman sa sayaw niya. Senpai na yan siya. Senpai na sa pagkaldag. Oh, paturo naman Becky Moms. At di rin nga papatalo tong si Yuki the Explorer. Meron din siyang sariling kaldag, half Japanese, half Filipino kaldag. At ang nagwagi syempre ay si HK. Siya yung nakareceive ng isang lapad. Deserve niya naman. At tingnan nyo nga to si Runa, parang humahabol pa ng kanyang Dantegulapa dance. Ayan, si Maris Racal. Pagtapos naman, nagkayayaan ngang mag-TikTok. And since kami nga ni Kuya Frank yung nasa likod, kami na yung nagpresenta na maghawak nitong banner at di din naman ako magaling sumayaw. Hinayaan ko na yan sila. Magagaling naman yan sila. Tingnan nyo, sabay-sabay nga eh. Kami naman ni Kuya Frank ay enjoy na enjoy lamang dun sa likod. Nakakatuwa nga at kahit sa Tokyo to naka-attend ako kasi alam nyo naman dito sa Japan, mahirap kapag puro trabaho lang. Kaya mas maganda kapag meron kayong mga ganitong community, mga friends, na pare-parehas yung hilig. Oo, maganda ang lugar dito sa Japan. Malinis, mataas yung standard of living. Pero kasi yung mental health dito sa Japan, yung lungkot, yung homesick, mahirap iwasan yan. Yung kultura, yung mga nakasanayan natin sa Pinas, mahirap hanapin dito sa Japan. Kaya kapag meron kayong nakilalang mga ganitong friends, i-treasure nyo, make time din para sa sariling kapakanan nyo din. Work-life balance kumbaga. Kaya maraming salamat po sa PVJ at sa mga nabuong friendship dito. Lalo kay Ate Abby, shoutout sa inyo at sa mga Badshot Production. Baka nga kasi isa na to sa mga huling gala ko dito sa Japan kasi malapit na ako umuwi ng Pinas. And that's it for today. Jane, mite korete arigato. Bye-bye. See you on my next vlog.